In terms of credibility, how credible do you think this would be? Kasi initially, ang ginawa dito, 'di ba, si Bato mismo yung nagpo-push sarili niyang komite yung mag-iimbestiga. Tapos hindi nakalusot yung ruta na yon. Ngayon, ang mag-iimbestiga Blue Ribbon. Pero in terms of credibility, kasi dalawang senador yung talagang nahaharap sa matinding akusasyon base dun sa mga lumabas sa investigation ninyo. So what kind of credibility are you seeing dito sa investigation ng Senate? Well, hindi ko pa nakikita yung composition ng member ng subcommittee. But I believe that Senator Pimentel will be heading the subcommittee and having him as the chairman of the subcommittee who will be hearing this issue. I think there's a certain percentage na makikita po natin na magiging impartial at magiging transparent yung kanilang hearing. We hope that the other members who will be part of this investigation will also be transparent, no? At let's give the benefit of the doubt, no, doon sa ating pong colleague kay Senator Bato and Senator Go. And tingnan po natin kung ano yung magiging tema ng kanilang debate or pakikipag-interpolate doon sa mga resource person, especially the former president, no? And I'm pretty sure meron silang gagawing well, hindi naman script, but of course, magkakasama sila. Makikita po natin yung kampihan, di ba? And I hope that somebody will stand on the ground of the factuality of all the evidences that we will be transmitting to the Senate, because they have asked for all these documents. So we will be transmitting it to the Senate for their perusal. So basically, sana makita po nila yung validity ng ating pong mga bibigay na dokumento sa kanila. Ano nga pala mga dokumento itong mga hiningi ng Senado mula sa Quadcom? Kasi lahat na lumabas? Oo, lahat. EJK, kasi they're not asking for the dangerous drugs naman. They're not asking for the sa public Pogo accounts. Oo, sa Pogo, they have their own investigation. So they're not getting documents coming from us. So basically, sa EJK lang. So tingnan natin kung ano yung magiging yung kanilang magiging appreciation ng mga dokumento that we have been transmitted to them. Na-i-transmit nyo na po ba? Well, I think so, no? Kasi they have asked it, I think, last Monday or Tuesday. So I have read the document. So we agreed that we will be sending all the documents. Okay. So kasama po rito yung mga affidavits nila Royina Garma, nila Kerwin Espinosa at ng iba pa? Lahat. At pati na yung kung ilan yung mga namatay na sinabit sa amin ng PNP. And also, I think yung documents coming from the presidential communication office, wherein they have manifested sa certification nila that there were like 20,000 na namatay during the administration of the former president. So lahat siya padadala po natin. Ang isip ko lang, Congressman, hindi ba dapat sila kumukuha niyan on their own sa sarili nilang proseso? Hindi naman. Sometimes naman talaga dahil meron naman pong kumbaga meron namang parang one of the requirements or one of the rules of the both houses can communicate sa both chamber. So asking documents are not required. You can do it on your own volition, but if you wanted to get it, you can. As a matter of fact, meron akong hiningi dati doon sa Senate ng mga documents pertaining to some issues that they have been tackled already. So I think it's maganda yon para at least much easier. Ngayon, kapag hindi ka naniwala doon sa dokumento na dinala sa'yo, then you have to do some more research. Okay. Kasi iniisip ko rito, yung tinanong ko rin naman ito sa ibang mga colleagues nyo, yung mga kasama nyo, mga tagapamuno ng ibang mga committee dyan. Kasi si Bato mismo, Senator Bato, di ba nung tinuro siya ni Kerwin Espinosa at sinabi, pinawersa si Kerwin para idawit si Leila de Lima, di ba ang sagot ni Senator Bato dyan, galit na galit. Pag nakita ko yung susuntukin ko yung sa muka. So what kind of treatment might be expected kung makaharap ni Bato itong si Kerwin Espinosa na isa sa mga key witnesses ninyo? Ang hirap sagutin yan, no? Kasi siyempre nasa kanya yun kung gano'n magiging kanyang treatment doon kay Kerwin Espinosa.
Kasi ako, pag tinitingnan ko yung ni Kerwin Espinosa sa Senado, di ba nga, kalapit niya si Gerald Bato during that time, tapos nandun si Secretary Aguirre. So, habang sinasabi niya kanyang affidavit, binabasa niya, andun sila. So, and he told us in the hearing that he was under duress. And that's the reason why binago niya yung kanyang affidavit. Now, before, syempre, alam naman natin that they're all praises kay Kerwin. Now that they have nag-recant siya, o syempre gagalit siya dahil bakit gano'n. Alam mo, kaya Christian, yun yung pinag-uusapan namin ng mga chairman. Sinasabi namin talagang kailangan magkaroon tayo ng batas para mapigil na yung ganitong klase ng mga recantation na pagkatapos magsalita sa isang hearing like ours, tapos pabaguhin sa mga susunod na panahon. I think it's taking, nagkakaroon ng bad precedent, and we have to give some bigger penalty for this para at least matakot sila na kapag nagsinungaling sila sa una man o sa huli, meron silang malaking responsibilidad. So, ngayon, kung magkikita sila at susuntukin niya si Kerwin Espinosa doon sa Senado, kapag inibitahan nila uli si Kerwin, it's up to him. I think that pronouncement is, I really don't know if it's true or not, but I hope it's true. Ganun, kasi ang gandang issue niya. Pero I think hindi naman siguro gagawin ni Senator Bato yun. I don't think susuntukin naman niya literally pag nakita niya sa Senado, no? At least hindi naman niya siguro gagawin yun sa Senado. Pero ang point ko, pwedeng maharas yung mga key witnesses ng Quadcom. Baka ma-pressure sila para bumaliktad uli. 'Di ba? I mean, maraming pwedeng mangyari pag napunta sila sa isang hostile environment. Correct. That's very correct. Kaya nga ako, ang nakikita ko dyan, talagang kailangan nating may baguhin. Hindi lamang po sa paggawa ng batas, also in the policy or the rules of the House. Kasi may mga ganitong recantation. And kung may mga ganitong recantation, naapektuhan yung ating pong, unang-una yung gagawin mong batas. Di ba? Maapektuhan na yun. Kaya, let us see, Christian, we'll try to see kung ano yung magiging magandang solusyon pagdating dyan sa mga recantation ng ating mga witnesses. And we hope. And ako, kung magsasalita sila doon, tapos babaguhin nila yon, well, I think magiging hindi favorable sa kanila. Why? Kasi alam naman ng tao na yung mga sinasabi nila isamo, totoo. Kasi ang dami natin na babalitaan sa mga extra judicial killings na nangyari. Maraming pinatay. Factual nga Facts yun di ba? Nakita natin Tapos, hindi lang nababalidate dahil nga po, walang nagsasalita sa isang congressional hearing like ours. Now na may nagsalita na, mas lalo tayong naniwala. Dati, bali-balita. Dati, mga chismis. But this time, it was validated by the affidavit of Garma. And it was, corroborating doon sa mga PDLs na pinatay doon sa Davao. At corroborated din ni Warden Padilla at ni Jimmy Fortaleza. O di ba? So yung mga yan, nagdiduktong-duktong. And now, may nagsalita si Garma. At ngayon, confirm din ni Leonardo na meron din talagang reward system. So, ngayon, kung babaliktad din nila yon, well, it's up to them. Pero I think it will be hard for the people to believe it anyway. O nga, speaking of your key witnesses, kasi talagang isang matinding breakthrough dito, at marami yun, no? Yung kay Colonel Ruy Negarma. Who would have thought na siya mismo kakanta? At ituturo si mismo Rodrigo Duterte at saka si Bongo dun sa reward system. Ang tanong ko, Congressman, paano kung, let's say, iharas itong si Garma sa Senado, i-detain, along with some other key witnesses that you have? So, ano mangyayari dun sa sariling investigation ng Quadcom na hindi pa naman tapos? Well, unang-una, hindi naman nila pwedeng, pag sila nala in contempt si Garma, hindi naman magte-take effect yun na iti-take nila yung custody ni GM Garma. Still under, pa rin namin siya, under jurisdiction namin kasi we cited in contempt at hindi pa namin nililip yung contempt. So basically, kung i-contempt nila yun sa Monday, well, hindi din sa kanila pupunta si Garma, sa amin pa rin. After serving the contempt, then saka lang, pwede ilipat sa kanila.